Napakakupad talaga. Pinagtatapon mo lang ng basura, umaabot pa ng 1 oras. Sinabi mo pa, palibhasa'y tamad, ayaw kumilos ang dami pa niyang nakatambak na trabaho. Parinig pa sakin nila Davina at Baby. Araw-araw ay harap-harapan nila akong binabastos, at iyon na ang nakasanayan ko. Hindi nga lang sila makalapit sa akin ng direkta, di gaya noon simula nang mangyaring nanakawan ko si Baby ng cellphone, sa takot na baka madamay sila sa mga pinaggagawa ko. Kaya naman, nagagawa ko silang pasimpleng patalasan ng dila. Pasensya na, ngising-hingi ko ng paumanhin. Masyado kasing humataw ang boss niyo sakin kagabi, hindi tuloy ako makalakad ng maayos ngayon. Napanganga silang dalawa, lukot ang mukha na nagkatinginan, bago nakakakutsa akong tiningnan, mula ulo hanggang paa. Proud ka pa talaga maging parausan ni Sir Isagani. Ang landi mo, nandidiring asal ni Davina. Hindi ko talaga malaman kung ba't ka pa niya pinapatulan, wala kang ang kalaman laman. Taas noo akong tumawa ng mapakla. At ano, gusto mo bang ikaw ang patulan niya? Bukod sa matonyang katawan mo, hindi magugustuhan ni Isagani ang ungol mo sa laki ng boses mo. Aba, si Baby ang labis na nag-react, dahil hindi makabawi sa pagkagulat si Davina. Hoy, gusto mo putulan kita ng dila? Bawiin mo yang sinabi mo burikat. Tinaasan ko siya ng kilay. Isa ka pa, bukod sa katawan mong 100 pataas ang timbang, tunog baboy ka na kinakatay kung uungol sa harapan ng isagay mo. Ganon na lang din ang pagkagulat niya. Parehong nakabuka ang bibig, at lulumuwas sa panlalaki ang mga mata. Kahit na wala naman talaga akong problema sa mga body types nila, kung paulit-ulit lang din nilang lalaitin ang katawan ko, ay ibang usapan na yon. Bakit naman ako matatakot na hindi rin sila laitin? Hindi ako makokonsensya lalo pa sa sama ng mga ugali nila. Akala nyo ba hindi ko napapansin? Nakaloloko kong tanong. Kung makatingin kayo sa lalaking yun ay naghuhugis puso yung mga mata ninyo. Galit kayo sakin, dahil ako yung kinakama, at hindi kayo. Siguro nga kusa pa kayong maghuhubad, at babuka ka sa oras na ipatawag kayo ni Isagani sa kwarto niya no? Sino kayang mas malandi sa ating tatlo kapag nangyari yun? Napakabastos mo talaga. Walang hiya. Naunang sumugod sa akin si Davina, sumunod ay si Baby. Hindi ako nagpatinag, at nakipaghilaan din sa kanila ng buhok. Kahit na sa pangangatawan pa lang ay wala na akong laban, ginamit ko ang mga matutulis kong kuko, at ngipin sa pag-atake. Malandi ka. Ipokrita. Walang kahihiyan. Higad pa ulit-ulit nila yung sinisigaw na animoy isang chant. Umiikot-ikot ang paningin ko, sobrang gulo ng pangyayari, at makailang beses na bumalatay ang kamot mula anit hanggang baywang ko. Hindi ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang humihila ng buhok ko, o sumasapok sa katawan ko. Matagal-tagal na rin magmula nang huli ko silang nakarambulan. Oy! Oy! Itigil nyo yan! Naramdaman kong may malakas na puwersa, ang humila sa akin palayo sa dalawang yun. Agad kong nadatna ng sarili sa kamay ng matipunong lalaki. Puno man ng pagtataka, ay unti-unti kong napagtatanto na ang lalaking yun ay walang iba kundi si Danilo. Halika rito, duwag. Pilit pa akong sinusugod ni Davina. Agad namang nakaharang si Danilo sa pagitan naming dalawa. Sinasalo niya ang mga kamao ni Davina, na pilit nitong binabato sa akin. Kahit na maton ang katawan ng babaeng yun, ay wala pa rin siyang binabatbat kay Danilo. Madali lang siya nitong tinulak papalayo kasama ni Baby. Ano ba kayo? Bakit ninyo pinagtutulungan si Alexa? Hindi ba talaga kayo naaawa? May halong galit at pakiusap na sinigawan niya ang dalawa. Maaawa. Aba, hindi kami mga santo para kawan ang babaeng yan Dani. Si Baby ang galit na tumugon saka ako dinuro. Hoy, ikaw mag-iingat ka sa paraan ng pananalita mo samin, dahil sa oras na matsyempuhan lang kita, sinasabi ko sa'yo. Hinding-hindi mo talaga magugustuhan ang gagawin ko. Miss Baby, ano ka ba naman? Muling saway ni Dan sa kanya. Bakit Dani? Kinakampihan mo ang kaladkaring babaeng yan. Baka naman pati ikaw inaakit niya Aba, nanlaki ang mga mata ko. Agad kong pinagtanggol ang sarili ko. Pwede ba, Baby? Ilang beses ko nang sinabi na kung ayaw nyo makarinig ng masasakit na salita galing sakin, pues wag nyo kong umpisahan. Ni hindi ko nga kilala ang lalaking to, gagawan nyo pa ako ng panibagong chismis.
Dali-dali ring nagsalita si Dan. Wala akong intensyon na makigulo sa inyo, Miss Baby at Miss Davina. Pero sino ba namang tatayo lang sa gilid, habang naririnig yang mga sigawan niyo sa malayo pa lang? Bakit ka ba kasi nangingialam? Buwelta pa ni Davina. Palibhasay di mo alam kung gaano ka-arroganti, at kakatiyang babaeng nasa likuran mo. Kaya mo nasasabi yan. Hindi ba ilang beses na kayong napagsabihan ni Madam Panying, na huwag maglalapit sa babaeng to? Paano na lang kung madamay na naman kayo sa gulo niya, at mapag-initan ni Sir Isagani? Sige nga, sa huli wala kayong mapapala, mapapahamak lang kayo. Hindi sila nagkaimik sa sinabi ni Danilo. Malakas siyang napabuntong hininga. Iniisip ko lang naman ang kapakanan nyo rito sa mansyon, Miss Baby, Miss Davina. Kaya sana wag nyo tong masamain. Mabuti pa kumalma na kayo, at bumalik sa mga ginagawa nyo. Bago pa kayo hanapin ni Madam Panying. Napasinghal si Davina, tinarayan pa si Danilo, bago niya inayos ang sarili, at nagmarcha papalayo kasama si Baby. Nakahinga naman ako ng maluwag. Inayos ko ang gutay-gutay kong buhok at suot. Natigil lamang nang may pag-aalala akong nilingon si Danilo. Ayos ka lang Alexa, sinuri niya ako. Tipid akong ngumiti. Ayos lang. Di naman ako ganun nabugbog. Namumula ang mukha mo, marami kang galos. Hindi, ayos lang to. Mawawala rin naman. Teka lang, kukunin ko ang first aid kit ko. Dito ka lang, huwag kang aalis agad. Humarurot siya ng takbo bago pa ako makatugon. Lumipas ang halos 3 minuto, bago siya nakabalik dala-dala ang maliit na box, na may nakaguhit na pulang krus sa gitna. Sayo na ta. Pati tong notebook at ballpen itago mo, binigay niya sa akin ang mga bagay na yon. Kailangan mo to para kung may gusto kang ipaabot na sulat kay Miss Raquel, isulat mo lang. Para din hindi ko makalimutan mga gusto mong sabihin sa kanya. Mas napalaki ang ngiti ko. Maraming salamat Dan. Mabuti pa, huwag ka na rin masyadong nakikipag-away kina Miss Davina. Ang lalaki ng mga katawan ng mga yun, wala kang palag. Hindi rin naman ako pwedeng sumugod sa kanila para mapagtanggol ka. Kasi alam mo na, mapanghinala ang mga yon. Kahit hindi totoo, basta gusto nilang paniwalaan, papaniwalaan nila. Masaklap pa ay ipapakalat nila sa buong mundo. Hindi ko napigil ang mapatawa. Tama ka, ganong klase ng mga tao nga sila. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang makakaya ko na umiwas na lang. Ang totoo niyan ay hindi ko inaasahang muli silang susugod sakin. Masyado ko yata silang naasar at nagalit. Guilty siguro sa sinabi ko. To Raquel, salamat dahil hindi mo ako pinapabayaan, kahit na imposibleng mag-cross ang landas natin ulit dahil kay Isagani. Walang kasing saya ang damdamin ko, habang sinusulatan ng sulat si Raquel. Subalit puro lamang iyon pasasalamat at kagalakan na makita siyang muli. Hindi ako nagbigay ng ibang mga detalye, gaya na lang ng paghahangad ko na makatakas sa mansyong ito. Kailangan ko munang makasiguro na sa kanya nga, makakarating ang sulat. Kahit na mukhang sinsero at mapagkakatiwalaan si Danilo, ay may kung ano pa rin sa loob ko, ang ayaw magtiwala ng basta-basta. Lalo pat ilang beses na akong natraidor ng mga taong minamahal, at pinagkakatiwalaan ko ng buhay ko. Kailangan ko munang makasiguro, na hindi lang ako niloloko ni Danilo, at lumabas na siya'y tauhan talaga ni Isagani. Nang matapos ay tinago ko ang notebook at ballpen, sa pinakailalim ng aparador. Pagkatapos ay saka ko lamang ginamit ang first aid kit, para linisin ang mga galos at kalmat na natanggap ko sa kaninang sabong. Lumabas ka na dyan. Nandito na si Sir Isagani. Kalampag ng isang babae sa aking pintuan mula sa labas. Kumilos ako, inayos ang sarili, bago nagmamadaling lumabas. Sa dining room kakain si Sir Isagani ngayon. Ikaw ang pinag-serve niya ng pagkain. Masungit na saad sa akin ni Panying. Huwag kang magkakamali na gumawa ng kabulastugan Maraming mga mata ang nakatutuok sa'yo, sige ka. Opo, nakangiwi ko pang tugon. Kinuha ko ang main dish sa kusina, bago pumasok sa dining room. Naroon na si Isagani, umiinom ng red wine, at tahimik na naghihintay sa paglapit ko. Nananatiling malamig ang mga mata niya, subalit may pagnanasa akong tinatitigan ng malalim. Maingat ko namang nilapag sa lamesa ang pagkain. Alexa, why haven't you gained some weight? Biglang nanlisik ang mga mata niya sa kalagitnaan ng pagsasalita,
mabilis na nag-iba ang tono ng boses niya. Why do you still have that smell? Napatalon ako sa gulat. Napahawak ako sa aking dibdib, at agad na kinabahan sa pag-alit niya. Ano yun? Puno ng pagtataka at kabako pang tanong. Inamoy ko ang sarili ko. Pero bukod sa natural na amoy ng pawis, ay wala na akong naamoy pa. Matunog niyang hinampas ang lamesa at biglang napatayo. The same smell of a man is lingering all over you. Basura. Tinaliman niya ako ng tingin. So you made contact with a garbage man. Natural, nagtatapon ako ng basura Pinanliitan niya ako ng mga mata. Nakita ko ang unti-unti niyang pagkalma, saka siya muling naupo. Then, from now on, you're not allowed to throw trash. Umawang ang labi ko. Paanong napakalakas ng pang-amoy niya? Batid kong posibleng si Danilo ang tinutukoy niya na amoy. Pero paano? Tsaka paano na lang kami lihim na magkikita ni Danilo, at mapapaabot ang sulat ko kay Raquel, nang walang makapagsususpecha. Isagani, you're indeed a bad. Wala ka talagang pinapalampas. Alexa, I hope this letter will find you well. I miss you so much. And there's no word that could describe how I'm heartbroken right now, noong kuya kidnapped you while guessing what actually happened. Between you and Brantley, huwag ka nang mag-alala. Ngayong nakita muli kita, hindi ako papayag na api-apihin ka lang dyan sa loob. Sinabi sakin ni Danilo ang kalagayan mo, kung pwede lang ay susugod ako dyan, para mag-eskandalo. Pero hindi, meron akong plano. Sisiguraduhin kung makakalabas ka dyan ng buhay, at hindi ka na makikita pa ng baliw kong kuya. Please, take care of yourself, while I'm executing our plan. I love you so much. And I miss you. Halos mapaluha ako sa makadamdaming bagaman simpleng sulat sa akin ni Raquel. Walang duda, sulat kamay niya ang nababasa ko ngayon. Wala pang 2 araw, ay natanggap ko agad ang sulat niya. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari na pagbabawal sa akin ni Isagani, na magtapon ng basura, ay mayroon kaming napag-usapan ni Danilo. Sa tuwing Biyernes at Lunes ng alas 4, ay iiwan ko ang sulat malapit sa garden. Agad niya yung dademputin, at pagkatapos ng 1 araw, ay saka ako muli akong babalik para tanggapin naman ang sulat ni Raquel sa akin. Ito ang unang sulat na natanggap ko mula sa kanya. Mahigpit ko yung niyakap, habang nagpapagulong-gulong sa matigas kong kama. Sobrang saya ko sa isiping swerte ako sa mga kaibigan ko. Si Raquel at Hailana, sila lang talaga ang kaya kong pagkatiwalaan. Dali-dali akong bumangon, para magsulat muli ng sulat kay Raquel. Ngayon ay binuhos ko na ang damdamin ko, sa paghahangad na makaalis dito, at kahit ilang buwan o taon pa ang lumipas, ay handa akong maghintay sa kanya. Bukas ko pa maaaring ilagay ito sa sikretong lugar, na napag-usapan namin ni Danilo. Kaya naman, tinabi ko muna ulit sa ilalim ng aparador ang notebook at ballpen. Masyadong sensitibo sa amoy si Isagani. Kaya naman hindi posibleng magkalapit pa kami ni Danilo. Nung hindi na kami nagkikitang dalawa, ay wala na ring naging reklamo sa akin si Isagani. Nababaliw ka na ba? Bakit kanina ka pangiti ng ngiti dyan? May pagdududang tanong sa akin ni Eza. Siya itong nagsumbong kay baby. Kung bakit nila nalaman na ako ang nagnakaw ng cellphone. Pakiramdam ko'y malakas ang pakiramdam niya. Sumusulpot nga lang siya, para pagdudahan ako minsan Pakialamera, banat ko pa sa kanya, saka tinuloy muli ang pagwawalis ng mga natuyong dahon sa front yard ng mansyon. Kahit na nasa front yard na ako, ay hindi ko peren matano-tanaw ang main gate. Ilang kilometro din ang kailangan mong lakbayin, bago yun marating. Hindi ko na tinatangkang gawin, dahil nakakatakot ang mga gwardyang nakabantay, at pakalat-kalat sa banda roon. Pag nakita pa nila ako ay naka-report na agad kay Isagani panigurado. Ha! Kaya ka naman pala nabugbog nila Davina at baby nung 1 araw Totoo nga ang sinasabi nila. Napaka-arrogante mo. Kahit sino mapipikon dyan sa asal mo. Para ka nang ang kalapating mababa ang lipad, ang taas pa rin ang tingin mo sa sarili mo. Ang magpakababa, iyan man lang, gawin mo. Talaga ba? Ba't di mo yan subukang ikwento sa iba? Paniguradong pakikinggan ka, ako kasi. Hindi. Lumipat siya ng pwesto para doon magwalas ng pag-alit. Pero hindi pa lumilipas ang 1 minuto,
ay muli siyang bumalik patungo sa gawi ko, nang may nagsususpetsang itsura. Alam ko na kung bakit kanina ka pang umingiti-ngiti na parang baliw, masigla niya pang Anas. Bakit mo ba pinuproblema ang bagay na yun? Wala ka bang sariling buhay? Dahil kay Danilo, may crush ka kay Danilo, ano? Balita ko pinrotektahan ka niya laban kina Davina. Nagpaka-knight in shining armor siya sa'yo, kaya ka ngayon kinikilig dyan. Kaya rin siguro nakita ko kayong dalawa na nanggaling sa garden noong isang araw. Anong ginagawa niyo roon? May tinatago kayong relasyon ano? May halong panunukso at excitement sa mukha niya. Para siyang nakalaman ng sekreto ng kanyang kaibigan, at excited siyang ikwento ang nalaman niyang yun sa lahat ng kakilala niya. Nabura ang lahat ng emosyon sa mukha ko. Sa oras na kumalat itong bago niyang pakulo, ay paniguradong maaapektuhan yun ang pagtakas ko. Proud ka pa talagang ay bandera yang pagiging ilusyonado mo Eza. Baka naman gusto mo munang magpatingin sa psychologist, bago ibukay ang bibig mo. Ikaw din, kahihiyan mo. Pinag-cruise niya ang mga braso niya, habang nakaipit sa kilikili niya ang walis ting-ting. Ako, ilusyonado. O malinaw lang ang mata. Never pa akong nagkamali sa intuition ko no. Alam ko na agad, nung narinig ko pa lang na pinagtanggol ka ni Danilo, may something sa inyo. Umiling-iling siya, naku. Ang bata-bata pa ng binatilyong yun, pero pinapatos muna. Ano na lang kaya ang masasabi sa'yo ni Sir Isagani sa oras na marinig niya to? Sobrang sama ko siyang tinitigan. Wag kang magkakamali na magkalat ng isang chismis na walang katotohanan, Eza. Ni hindi ko nga kilala ang lalaking binibintang mo sakin. Sinungaling. Huling-huli ka na, magdedeni ka pa. Wala kang pruweba. Wala kang karapatan na gawan ako ng kwento. Hindi ko alam kung paano ko malalayo ang usapan sa tumatakbo sa isipan niya. Kinakabahan na agad ako. Hindi pwedeng mapahamak si Danilo. Doble-doble na nga ang pag-iingat na ginagawa namin, pero dahil lang sa walang kakwentang bintang na to, ay masisira ang naipundar namin sa mga nakalipas na araw. Ang landi mo kasi Alexa. Bakit ba kasi hindi ka mapirme sa iisang lalaki? Maawa ka naman dyan sa ano mo. For sure, wasak na yan. Malakas ko siyang sinampal. Tumataas baba ang aking dibdib sa labis na pagsama ng loob ko. Nagugulat naman niya akong binalingan, matapos tumabingi ang ulo niyo sa lakas niyon. Nakahawak siya sa kanyang pisngi. Eza, hindi gaya nila Davina at Baby, di hamak na mas maliit yang pangangatawan mo, at kayang-kaya kitang labanan. Gusto mong ilunod kita dyan sa fountain, nang mahugasan niyang napakarumi mong bibig. Nang inag ang katawan niya sa halo-halong emosyon, pinangungunahan ng galit. Isusumbong kita sa kanila. Nanlaki ang mga mata ko, nang bigla siyang tumakbo. Mabilis na dumagundong ang kaba sa dibdib ko, hindi dahil sa takot sa banta niya. Kundi sa isiping baka ipakalat niya na may tinatago kaming relasyon ni Danilo, at makarating sa tainga ni Isagani. Bago pa ako makatakas, ay malamang sa malamang, gagawan niya ng masama ang guard ni Rong yun. Hinagis ko ang walis tingting na hawak ko, para habulin si Eza. Nang mabutan ko siya ay naroon na siya sa quarter ng mga katulong. Kung nasaan din nakapalibot si Davina at Baby sa kanya. Sinaktan niya ako. Gusto niya kong lunurin sa fountain, dahil lang sa guilty siyang nakikipag-ano siya kay Danilo. Labis na nanlaki ang mga mata ko sa narinig, na sumbong niya sa dalawang kaibigan. Kanina relasyon lang, ngayon naman nakikipagtalik na. Sinungaling ka. Pasasabugan ko yang bibig mo pag hindi ka pa tumigil dyan sa kasinungalingan mo. Walang takot ko siyang sinugod. Aba, agad na hinarang ni Baby ang malaki niyang katawan, at puno ng sarkastiko ang itsura niya. Wala ka talagang kupas, Alexa. Ang lupit mo. Wala talagang paglalagyan yang pangangati mo sa katawan, ano? Nakalolokong isipang lumapit sa akin si Davina, at hinhila ang buhok ko. Dapat bang kami na ang kumilos para i-restrain ka? Balita ko hindi uuwi si Sir Isagani ngayong linggo, saad muli ni Baby. Narinig ko mula kay Panying na magpapalipas siya ng gabi sa mansyon ni Miss Marian. Sa sandaling narinig ko ang pangalang iyon, ay tumigil ang pagpintig ng puso ko. Marian, is he still siyang Marian? Kung ganun, palihim silang nagsasamang dalawa. Ngayon alam ko na kung bakit pinabalik pa rin ni Sir Isagani dito si Alexa, ani Baby.
Hindi ba't matagal nang in love si Sir Isagani kay Miss Marian? Hindi nga lang sila ang nagkatuluyan, dahil nagkaroon ng malalang sakit si Miss Marian. Kaya naman naghanap siya ng pamalit, na malaki ang pagkakahawig sa ex-fiancé niyang yun si Alexa. Nanigas ako sa kinatatayuan. Hindi malaman ang dapat kong gawin o sabihin. Matunawag akong napalunok at tuluyang napipi. Walang ibang halaga si Alexa kay Sir Isagani, kundi ang maging parausan niya at duplicate ni Miss Marian. Hindi pa nakakabawi sa sakit si Miss Marian, kaya naririto yang babaeng yan ngayon, dagdag niya. Nakakainsulto at nakakaasar ang paraan niya ng pagtingin sa akin. Ganyan talaga ang mapapala mo Alexa. Dahil mas pinili mong magpakasal sa maperang lalaki. Ano pa nga bang inaasahan mong mangyari? Nakakaawa ka. Kahit na umastang naaawa si Davina sa akin, ay baka sa mukha niya ang pang-iinsulto at pagiging sarkastiko. Ikulong na yan sa basement. Tutal hindi naman uuwi si Sir Isagani, at baka gumapang pa sa kama ng ibang lalaki rito sa mansyon. Deklara ni Baby. Agad akong nagpumiglas, nang kaladkarin nila akong tatlo patungo sa napakadilim, at nakakatakot na basement, kung saan nakatambak ang mga lumang kagamitan sa mansyon. Bitawan niyo ako, ano ba? Gusto kong maiyak sa sama ng loob. Napakasama niyo, wala akong atraso sa inyo. Ano ba? Bitaw sabi. Sa huli ay wala akong nagawa. Nauwi man sa madugong rambulan, ay sa basement pa rin ang naging bagsak ko. Huwag. Hindi ko nahabol ang pagsara ng pintuan. Narinig ko ang pagkandado nila roon mula sa labas. Ano sa tingin nyo ang ginagawa nyo? Ilabas nyo ako rito. Buksan nyo ang pinto. Please. Mabilis na nanginginig ang katawan ko. Unti-unti akong nilukob ng panlalamig at kakaibang takot. Sa nakakabinging katahimikan sa loob ng basement, ay para kong naririnig ang nakakatakot na boses ni Brantley. Diyan ka nababagay. Hindi ka lalabas dyan, hanggat hindi ka nagtatanda. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo, na hindi ka pwedeng lumabas? Magtanda ka dyan sa basement. Alexa, gusto mo yang anak mo ang ikulong ko? Bahalang manigas sa lamig yang anak mo sa loob, dahil hindi ko bubuksan ang pinto. Tinakpan ko ang aking tainga. Nanlabo ang paningin ko sa pag-uunahang pagbuhos ng aking mga luha. Dushel, anak, I'm sorry. Malakas akong napahikbi, pilit na sinasabsob ang mukha ko sa aking tuhod habang tinatakpan pa rin ang aking tainga. Please, don't die. Please, it's mommy's fault. You're sick. I'm sorry.